Nitong Lunes, 1.4 million na namamanata ang dumagsa para makilahok sa traslasyon. Taon-taon nating nakikita ang ganitong mga eksena. Mga nananalig na lubos na binubuhos ang kanilang lakas para maabot ang puon. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi may iwasang may masaktan. Sa Quirino Grandstand kung saan nagsimula ang traslasyon, mahigit 500 ang kinailangang lapatan ng Pangunang Lunas. Dito naman sa Ospital ng Maynila, dinadala ang karamihan sa mga mas malala ang problema. Naipit po ng andas. Paano naipit? Nung napunta po sa bangketa, sama talaga yan pag namanata. Pasado alas 10 ng umaga nang isugod sa emergency room ang 16 na taong gulang na si Veronica Ramos. May rheumatic heart disease si Veronica. Palyado ang mga balbula ng kanyang puso. Ito ang unang beses niyang sumali sa traslasyon. Nananalig kasi siyang mapapagaling ng Poong Nazareno ang kanyang karamdaman. Mahirap na siksikan. Pagpilitan po kahit anong mangyari. Kasi yun ho yung pinangako ko sa sarili ko na pupunta ako sa harap eh. Para lang kahit mahahawakan ko lang yung dulo ng krus. Kaya mahawakan ko lang yung bakal, okay na sa akin yun. Nang makasampa sa andas, aksidente na itulak at nalaglag si Veronica. Natapakan pa siya ng ilang deboto at doon na nawalan ng malay ang dalaga. Akala ko hindi na po ako mabubuhay. Kasi natapakan na ho ako ng ilang tao eh. Alos yung katawan ko, di ko na po naigalaw eh. Nagtamo siya ng galos, sugat sa may mata at bukol sa ulo. Kinailangan niyang sumailalim sa x-ray para malaman kung malala ang pinsalang kanyang tinamo. Mabuti na lamang at ayon sa doktor, pagkatapos daw ng ilang linggo, mawawala rin ang mga epekto ng aksidente kay Veronica. Isa lang si Veronica sa mahigit 20 pasyenteng mula sa traslasyon na isinugod sa ospital ng Maynila. Medical cases namin nasa 3. 2 case doon ay mataas yung mga blood pressure at ang isang case naman yung seizure disorder. The rest of the patients are all traumatic in injury. Ang pinakamalala lang doon ay yung 2 kaso namin na fractured bones. No? Kaya babala ng mga kinauukulan sa mga mayroong karamdaman. Iwasan na ang pagdalo sa ganitong uri ng pagtitipon para di malagay sa peligro ang inyong buhay. Ang event na to very stressful kung titingnan natin. So sa mga pasyenteng may mga sakit sa baga, sakit sa puso, hindi po natin ina-advise na sumali po sa mga ganitong klaseng event. It adds stress po sa katawan nila. So delikado ho yun, lalo na kapag may sakit po kayo sa puso. Mga kapuso, papaano nga ba maging handa para maiwasan ang disgrasya sa gitna ng posisyon at iba pang uri ng malalaking pagtitipon? Kumonsulta kami ng eksperto para humingi ng tips para maging ligtas ang ating pamamanata. Ayon sa isang safety expert, mahalaga na angkop sa okasyon at komportable ang kasuotan. Make sure it's really comfortable for you. So ready ka for rain, ready ka for heat. So as much as possible, yung mga cotton na sinasabi nila, okay yun, lalo kung mainit. Magsuot ng pantalon para protektado ang ating binti at hita. Ang gagamiting sapatos, di raw dapat madaling mahuhubad para iwas sugat ang ating paa. Iwasang magsuot ng alahas at huwag na rin magdala ng malaking bag at cellphone. Things na wala nang nagda-dangle, that can snag. Remember, ang pagka may mga event na ganun is more on tulakan, then paano ka makakalabas, and also pwedeng hilahin, pwedeng sumabit, avoid na natin yon. Bago umalis ng bahay, dapat raw tiyakin na may laman ang sikmura at hydrated ang ating katawan para iwas sa heat stroke. Sa init, lalo kung vertically challenged ka pa. So ang daming matatangkad sa'yo, mainit, napipisa ka pa. And then you'll be breathing. Through your breathing, all of that will also be water loss. So sahan yun ng critical. Para sa ating kaligtasan, importante rin daw na may exit plan. Kung sakali namang abutin tayo ng emergency sa gitna ng siksikan, gaya ng pumumulikat ng mga binti, may maaari daw tayong gawin, mga kapuso. Pinulikat ka, so kailangan mong makalabas. Pero moving yung crowd. So paano ka basta-basta makakalabas? One way to do this is, okay, put a barrier on the side with your arms, like that. Yes. So ito na yung mag-create ng space around you. Then with this, dahil remember, iniipit siya by the force of the crowd, naiipit siya. Your technique would be something like
you're propping yourself up, no, with the crowd. Buhatin ka lang namin, parang ganyan lang yung effect sa'yo. Huwag na raw makipagsapalaran nang hindi malagay sa alanganin ang mga may karamdaman. Gusto mo sana yung faith mo will heal you from all those ailments, kaya lang because you didn't prepare for it, ang nangyari sa'yo, ang ikinamatay mo iba. Diba? So dahil na-aksidente ka, umakyat ka, nahulog ka, yung mga ganong stuff. So you prepare for it mentally and physically. Kinamusta namin si Veronica makalipas lamang ang ilang araw. Okay naman po, di naman po kagaya yung una. Masakit po yung sugat ko. Tapos, di naman po kagaya yung una na nahirapan po ako huminga. Na masakit po yung dibdib ko. Hindi raw matitinag ng anumang aksidente ang pananampalataya niya sa Poong Nazareno. Pero sa mga darating daw na pista ng Quiapo, sa mas ligtas at payapang paraan na lang daw niya ipapakita ang debosyon sa Poong Nazareno.